Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. PCSO, itinangging nahak ang personal details ng Lotto winners. Itinanggi ni Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles, ang napaulat na nahak umano ang personal details ng Lotto winners. Sa isang statement, tinawag ng opisyal ito na fake news. Aniya, walang nakompromiso o nahak na sensitibong impormasyon mula sa kanilang websites o database. Binalaan din niya ang publiko na mag-ingat sa fake news, para makalikom lang ng views. Bagamat maraming pagtatangkaan niya sa nakalipas para i-hack ang kanilang sistema, nananatiling matatag ang kanilang digital defenses at hindi matitibag. Pinabulaanan din ni Robles ang online news report na nagsasabing iniimbestigahan ng PCSO at DICT, ang umano'y data breach sa Lotto winners. Saad ni Robles, na ang naturang news report ay mula sa umano'y grupo ng hackers na tinatangkang gumawa ng pangalan sa pamamagitan ng pag-breach sa sistema ng PCSO. Subalit iginiit ng PCSO General Manager, na wala sa kanilang accounts ang nakompromiso. Sa kumalat kasi na post mula sa FB page na Philippine Exodus Security, sinabi dito na nakompromiso umano ng hackers ang personal information ng Lotto winners, kabilang ang kanilang mga pangalan, address, phone numbers, IDs at winning numbers. Subalit sinabi naman ni Robles, na maaaring ang nakuha ng hackers ay ang email accounts ng mga empleyado ng PCSO mula sa Cagayan branch. Ang mga ito ay listahan ng mga individual na nag-avail ng promo sa nasabing branch noong March 2022, at hindi mga pangalan ng mga nanalo sa Lotto. Giit pa ni Robles, na ang kanilang database para sa Lotto jackpot winner ay safe sa kanilang head office at ang kanilang branch offices, ay hindi konektado sa head office. Samantala, NFA, ipapamahagi na ang mga bigas mula sa kanilang bodega. Magsisimula na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng National Food Authority ng mga bigas sa Kadiwa Store at mga piling pamilihan. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, na para magkaroon ng espasyo ang mga bodega ng NFA dahil sa nalalapit na ang panahon ng anihan ay kanilang babawasan ang mga laman ng mga ito. Ilan sa mga bodega na kanilang babawasan ay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas at Sorsogon. Sa ilalim kasi ng food security emergency ay maaari na nilang ilabas ang nasabing mga bigas, base na rin sa kautusan mula sa Department of Agriculture. Dagdag pa nito, na ang mga lumang stock na bigas ay maibebenta nila ng 29 pesos kada kilo, na ito eksklusibong ibebenta sa senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.